ang representasyon ng urban poor. Tama po ba? Tayo ay representasyon ng urban poor, ano? At kanina tinanong ko, bali na ipaliwanag na rin po sa atin kung ano po ba ang dahilan kung bakit tayo nandito. No? Alam niyo mga kababayan Marisu, napaka-importante po ito na araw para sa inyong mga taga-urban poor sector. Kasi po, higit sa lahat, dapat po mamulat tayo sa ginagawa ngayon ng gobyerno nating pakag. Dahil ang ginagawa po nila, puro propaganda, at ang target po nila, tayong mahihirap, forever tayong mahirap. Kasi, tuwing may eleksyon, tayo po ang number 1 na kaya nilang bilhin. Pagka tayo po ay nagpabayad tuwing eleksyon, hindi lang po yung boto natin, yung ibinebenta natin dito actually. Ang binebenta po natin dito, mismo yung pagkatao natin. At tayo, dahil nga po hindi ito na-televise sa mainstream media, GMA7, at kung ano-ano pa kung mga mainstream media, Channel 2, Rappler, pagsama-samahin nyo na sila, pati TV5. No, itinatago po ito ng ating gobyerno. Yung mga sinabi ni ex-PIDEA agent, Tito Jonathan Morales, yung sinabi ni Kapitana, yung sinabi ng ibang speakers natin, malamang ngayon nyo lang po yan napakinggan. Tama po ba ako? Kasi we are not aware. Lalo na po sa sektor ng mahihirap, no, akala natin meron tayong matinong gobyerno. Bakit? Kasi ang ayuda maya't maya, tama? Nabigyan ba kayo ng ayuda? Mas tama kayong dapat magalit. Bakit ho? Bakit? Ang sentro ng kapangyarihan ng ating gobyerno nandito sa NCR. Tinamaan po ba kayo nung nakarang habagat? Binaha kayo? Ilang beses? Sa loob ng isang buwan, ng Agosto hanggang first week ng September, binaha, di ba? Lakasan niyo po, binaha kayo? Oo. May ayuda. Alam niyo kung bakit? Kasi itong putang inang si Tambaloslos, no, namigay ng ayuda sa Davao. Hindi naman doon binaha. Diba? At nag-alawili, Revilla may pa. Anong sabi? 5,000 pesos cash! May bugas! Kasi pa yung laway ng demonyong Tambaloslos. Pero kayo, na tinamaan ng habagat, kawawa po kayo. Hindi kayo nabigyan. Tama, tama. So dyan, makikita nyo, ang ating gobyerno kasama ang kanyang mga representante sa Kamara ng kanyang pinsan ay meron tayong isang delusional form of government ngayon. Meron tayong tinatawag na narco-state government. Nandito na po yung patunay, si Agent Jonathan Morales, dito JM. Nag-aalay ng buhay. Nagpupunta rin sa Malabon, walang security guard. No? Sinasabi sa ating mga mahihirap, sinasabi sa lahat ng sektor, kung ano ang ginagawa ng Presidenteng Pangag. Nagkamali po tayo noong 2022. Bakit? Tatanungin ko kayo, gusto ko sagutin niyo ako ng malakas. No? Kaparehas ba namin kayong nabudol? Yes! Oh, di ba? Kasi po, ang isang Pangag, magaling magbalat kayo. Ano ang ginawa sa mahihirap? Dahil tayo mahihirap tayo, bago pa mag-eleksyon ng 2022, 2 taon, no? Gumawa sila ng mga productions, nag-hire sila ng magagaling na gumawa ng mga video. Ano ang pangako sa atin? Talyano Gold. Tama, tama? Tama, tama. Nasaan yung ginto? BBM pa nga, labas mo ginto! Nabudol tayo. Inuukay pa sa QGC. Diba? Pero, ang tanong ko sa inyo, kung hindi pa sumuporta ang ating Agila ng Davao na si Vice Presidente Sara Duterte,
tumakbong presidente. Sino panalo? Si BBM, si Sara? Sino panalo? Si BBM, si Sara? At dahil tayo po ang mayoryang Pilipino na nagbigay ng mandato sa ikalawa, sa pinakamataas na nakaposisyon sa ating gobyerno na Vice Presidente, 32 million tayong Pilipino na niloloko. 32 million tayong Pilipino na ginagago. At yan ay patuloy nilang gagawin sa natitirang termino ng kanyang panunungkulan. Gusto niyo bang makibangan lahat? Yun ang problema natin. Agent Morales is here. Pero anong ginagawa ng Senado? Anong ginagawa ng Kongreso? Habang ninanakaw nila ang kapan ng bayan, 90 billion excess fund ng PhilHealth, no? Kinausap yung tatangatang direktor na ang dahilan niya sa Congress inquiry, I'm just a soldier. Ano man ang sabihin ng mas nakakataas sa akin, gagawin ko yan. Eh, gago ka pala eh. May mandato ka sa bayan. Bakit ka pumayag? Alam niyo po ba, hanggang ngayon, marami pa naghihingalo sa mga ospital. Hanggang ngayon, kayo, yung mga kapwa ako, matatanda na rin naman ako, kasi baka sabihin niyo, binabastos yung matatanda. May tanda rin ako. Meron ba kayo natatanggap na maintenance? Pag dito pa sa barangay ninyo, merong biglang na-stroke, ano mangyayari? Madadala niyo sa ospital, pero swerte kung mabuhay, pero madalas patay. Pagdating niyo doon, hindi kayo makalabas ng ospital. Makapunta man kayo sa ospital, no, yung ospital na pupuntahan ninyo, yan ang tinatawag natin, ano? Yan ang tinatawag, ano ba yung tawag doon sa, ano, sa katayan ng baboy? Slaughterhouse. Bakit? Kasi sa kabila ng paglalabas po natin, no, ng pagtulong ng mga senador natin, na magkaroon po tayo ng maayos na kalusugan, patas na yan eh. Nilaan ang pondo ng PhilHealth, kinakaltas po sa atin yan. Binabayaran natin yan. Entonces, pera po natin yan, PhilHealth na yan. 90 billion pesos. Sa militang itinransfer, ibinalik sa National Treasury. Ang tanong, paano ngayon yung mga kababayan natin na patuloy na naghihingalo sa ospital? Paano yung mga nagda-dialysis? Paano yung prophylaxis? Alam niyo ba yung prophylaxis? Alam niyo? Ang isa sa health problem ng mga Pilipino na basic lang naman dapat, yung pagiging bungal. Bungal tayo, di ba? Magtaas ang kamay dito ng walang bungal. Oh, wala, di ba? Ako din, may bungal ako eh. Oh, di ba? Kasi yung pagkakaroon ng pustiso, eh para sa akin, bungal pa din yan kasi artificial yan eh. Isang simpleng bagay, prophylaxis. That is part of our health. Kasi ang bibig po natin, ang pinakamaduming parte ng katawan, hindi yung puwet. Hindi ko mo doon lumalabas yung dumi, yung madumi. Hindi. Ang pinakamaduming parte ng katawan, bunganga. Bakit? Kasi yun yung ginagamit natin sa makikipaglapla. Ay, pa? Sa ano? Sa pag... Tignan ako nadulas doon. Yan ang ginagamit natin sa pagkain. Di ba kaya yun yung pinakamaduming bahagi? Yung bunganga. Mas malinis pa yung tinutugtungan nyo tsaka inuupuan yung inidoro kaysa sa bunganga natin. Alam nyo ba yun? At kaya nga po nasisira yung ngipin natin dahil sa toxic na nasa loob. Pag hindi tayo nag-toothbrush, hindi natin inalagaan, mabubulok, madudurog. Pag pinastahan mo, dahil mahirap tayo, naghanap tayo ng mura, no? Nilagyan ka ng pasta, pagkain mo ng mais, paglulong mo, kaya ng saba, nilaga, napansin mo sa leeg mo, may matigas-tigas, pagtingin mo, wala ka ng pasta. Sumama na pala. So alam nyo, kailangan ko pong sobrang babawal yung pagpapaliwanag. Bakit po? Kasi hindi po naaalam ng kababayan natin, bakit may hambang na maisog. Ano ang kinalaman ninyo
sa problema ng gobyerno. Where in fact, tayong mahihirap ang numero unong tinatamaan ng pagnanakaw ng mga putang inang tambaloslos na nandiyan sa Kongreso. Tayo ang tinatamaan. Kasi ang gaganda ng batas, ang gaganda ng mga healthcare benefits natin. Pero nasaan? Pasensya ka na nanay, kanina pa kita nakikita. Ilan na lang ang ngipin mo, nay? Pag kumain ka ng mani, hindi ka na makakuya. Ang gagawin ni nanay sa mani, kukunin, ikakat ka sa nanitirang ngipin. Diba? How could you imagine that, mga kababayan? Isipin ninyo, pera natin ang PhilHealth eh. Bakit ginawa? Paano kung magkaroon tayo ulit ng pandaigdigang pandemya? Patay tayong lahat. Alam niyo, magaling si Pangulong Duterte. Kahit nagkaroon ng pandaigdigang pandemya, nakapamigay ng ayuda. Hindi ko lang alam kung itong mga kapitan, ibinigay talaga sa inyo ng buo o kinaltasan. Hindi ko lang alam yun. Pero magaling na presidente. Eh, paano kaya kung ang nanalo noon eh si Mar Rojas? Patay tayong lahat. Kasi, si Mar Rojas talagang identified yan, no, na pinsan ni Lisa Tanas, ni Lisa Marcos, kamag-anak, hindi ko alam kung pinsan, basta they are somewhat connected to each other. At ang balita ko, si Mar Rojas kaya tahimik ngayon ang kinapakyan sa Kabanang Bayan. So, pansinin ninyo mga kababayan, ano? Bakit po may hakbang na maisog? Kasi nga po, ang hakbang na maisog, hindi naman po ito political movement. No? Hindi po ito dahil anti-Marcos tayo. Hindi po ito dahil pro-Duterte tayo. Gusto ko pong linawin sa inyo yan, mga kababayan. Hindi tayo nandito kasi sinasabi nila na si Digong, ang mga Duterte, matakaw sa kapangyarihan, ayaw bitiwan ng Pilipinas. Hindi totoo yun. Fake news yun. Bakit? Na kay Pangulong Duterte lahat ng pagkakataon para manatili sa pwesto noong nakaraang termino niya. Bakit hindi niya ginawa? Kaya kayo mga bangag vloggers, mga putang ina nyo, mga nanunood, mga bangag kayong lahat, wala kayong argumento. Totoo yan, wala kayong argumento. Papasok lang sa mga vloggers natin na ang gusto lang magparating what is the true situation of our country, na may presidente tayong bangag. Kasi nga hindi pinabalita sa social media, papasok sa mga vlogger natin. Sasabihin, magsama-sama kayo ni ganito. Magsama-sama kayo ni Tutail, didishits kayo. Alam nyo, I am proud to be Tutail. I am proud to be didishits na tinatawag nila. Bakit? Because we are true Filipino. Kaya mahirap tayo eh. Bakit? Ang pinangarap ni Tatay Digong, numero 1, tapusin ang droga. Tapusin ang droga at ang mga tao matakot sa droga. Pababain ang kriminalidad habang ipinapasok ang iba't ibang mga trabaho na po pwedeng pagkabalahan ng tao. Nagsisimula na po umangat ang Pilipinas kahit nasa gitna tayo ng pandemya. Nagsisimula na tayong umangat. Kaya nga ang daming build project eh. Habang ang daming build project, ang dami namang mga kriminal, oligarko, mga drug lord, mga perpolitiko na tumba. Diba? At naniwala ang ating Vice Presidente na nabola siya na tayo ay magkakaroon ng unity at continuity. Anong nangyari? Nabudol tayo. Diba? Ang issue kay Attorney Harry Roque, ang issue kay Alice Buo, ang issue kay Pastor Apollo Kibuloy, at ang issue sa ating Vice Presidente na pinagtulungan ng House of Crocodiles na nagnakaw daw ng 125 million ay isang patotoo na political harassment. At habang ito po ay kanilang ginagawa, pinagtatakpan nila ang totoong issue sa ating bansa. Ang layunin ng hakbang na maisog, kaya po meron tayo nito,
para manawagan sa ating gobyerno ng mabuting pamamahala. At ang prinsipyo ng hakbang na maisog, 4 lamang. Ano po yan? Transparency. Maging transparent ka. Yung pondo ng bayan, gamitin mo sa dapat paggamitan. Anong sabi ni Pipinday? Kayo ang nagnakaw kasi dinadagdagan niyo yung pondo na hindi naman yun ang nire-request ng DepEd before. Transparency. Simula day 1 ng pagkupo ng Presidenteng Bangat, nanawagan na tayo ng hair follicle test. Anong nangyari? Hindi ginawa. Lumantad si Agent Morales. Anong nangyari? Imbis na magkaroon ng moto proprio ang mga putang inang senador at mga kongreso, idiniin si Agent Morales. Alam niyo, hindi po ako hihingi ng pasensya kung ako ay nagtutungayaw, nagmumura. Bakit? Kulang pa yan sa ginagawang panluloko sa bayan. Kulang pa yan sa bawat Pilipino na namamatay araw-araw na hindi nabibigyan ng gamot kasi itong mga putang inang nasa kongreso, ninanakaw yung pera natin. Tama mali? Nakakagalit hindi? Magulat tayo, putang ina nyo! Yun! Dapat lang sa kanila yan. Dapat lang sa kanila yan. Kulang pa yan. Isipin na lang ninyo, kapag ka ang anak ninyo nagkasakit ng malubha, para tayong kawawang-kawawa kung kani-kaninong politiko tayo lalapit. Tama mali? Hindi tayo bibigyan pag markado kang hindi mo binoto ang tambalos-los na putang inang politiko. Tama mali? At pag talikod nyo, mumurahin kayo. Ito ang sasabihin. Putang ina nyo, kapal ng mukha nyo, binayaran na kita ng eleksyon, humihingi ka pa ngayon. Nakita nyo? Tama mali? Yan po ang dahilan, mga kababayan. Transparency. Hindi malinaw sa ating gobyerno, kasabwat ang mainstream media. Anong nangyayari? Hindi nyo nababalitaan. Pinasama ng pinasama si Pastor Apollo Kibuloy. Hindi pa naman convicted ng tao. Hindi po kami taga-KOJC. Si Pastor Apollo Kibuloy ay representasyon lamang ng isang Pilipino na nasa ganong klase ng estado ng buhay, isang pastor, may kapasidad, may kakayahan, may impluensya, pero pag ginusto ng gobyernong Bangat na sigilin, ikulong, makukulong. Ang tanong ko ngayon, paano ka na, sir? Isa ka lang simpleng tao. Paano ka na? Paano ka na, madam? Paano ka na? Paano na yung mga kabataan na sa likod? Pag ang nakapaggaling nyo, ma-impluensya, supporter ng Bangat at supporter ng politiko, kulong ka. Di ba? Ang pwersa po ng urban poor ay napakalakas. Huwag tayo magpapabudol. Sabi nga nila, nabudol tayo ng isang beses, okay lang. Pero pag nabudol tayo sa pangalawang pagkakataon, katangahan yun. Tama. Tama mali? Tama. So transparency. Hair follicle test, hindi magawa. Bakit? Kasi nga, Bangat! Diba? Accountability. Overspending, malversation of funds, kaliwat kanan. Bakit kinukuha ang 90 billion na pondo, excess fund ng PhilHealth para ibalik sa National Treasury? Hindi pinapaliwanag sa taong bayan. Kakatapos lang nung SONA, bumagyo, 5,500 flood control project, pinagmalaki. Nasaan? Ang sagot ng Bangat, nabangga na, alam nyo ba? O hindi kasi nabangga na barko. Eh sa dami ng flood control project na yan, ano yan? Ang dami barkong bumangga. Eh Bangat nga eh. Pagka-Bangat kasi, no, nagkakaroon tayo ng tinatawag na delusion and hallucination. Ang delusion, maling paniniwala yun. At yung sinasabi niya na nabangga ng barko ang flood control project, delusion yun. Nabalita po ba yun? Pinakita ba? Na ito ang barkong bumangga ayon sa ating presidente, pero wag na lang kasi Bangat. Kasi hindi pinalita, diba? Wala.
VP Inday na kinakatakutan ng mga politiko at House of Crocodiles, niligawan ng gusto para wag tumakbong presidente kahit walang plano yung tao, ginawang presidente kasi Bongbong Marcos, according to Attorney Pete Rodriguez, through his book, The Kingmaker, hindi mananalo si BBM kundi dahil kay VP Inday. Hi, Kevin. Hi, Diba? Kevin. Basta ka dyan. At ang isang dahilan kung bakit sumama ang ating Vice Presidente dahil sa peace, unity, magkaisa, peace. Kaya nga ang pangalan ng kanilang tandem, ano? Unity na naging unitae. Huwag nating sisihin ang ating mga sarili kung nakupo man yung pangat na yan. Huwag nating sisihin ang mga sarili natin. Kasi, para tayong taong nagmamahal, naniwala tayo sa matatamis na salita noong manliligaw natin. Tapos, nung tayo ay nabundat na, iniwan na tayo. Pero, ang kababaihan, lalo na, hindi tayo titigil. Kaya nating buhayin ang ating mga anak. Kaya nating iangat ang ating mga sarili sa putik. Tama mali? Kaya nga kanina sinasabi ko po sa vlog ko bilib ako sa mga kababaihan. Bilib ako sa mga kababaihan dito, JM. Because from the beginning, nagkandak po kami ng mga maisog rallies, leaders forum, majority of our participants, mga babae. Bilib ako sa inyo. Palakpakan niyo po ang kababaihan. At para sa akin, yan po ay merong subliminal message. Ano ang natatagong mensahe? Ang ating bansa ngayon ay punong-puno ng kadiliman. At kayong mga kababaihan, bilang ilaw ng tahanan, kayo ang nagpapaliwanag ngayon sa madilim nating bansang Pilipinas. Tama? Mabuhay ang mga kababaihan! Kayo po yun. Kayo ang mayoryang representasyon ng liwanag ngayon sa Pilipinas. Kaya patuloy niyo po dito mamaya sa bahay ninyo. No? Yung pagiging marites natin, gamitin po natin ng may pakinabang. Ipakalat po natin ang mga mensaheng narinig nyo ngayong araw na itinatago ng gobyernong Bangag. Uy, si Agent Morales nandun kanina. Totoo pala, siya mismo nagsabi. Uy, ang presidente pala natin, Bangag. Ang tagal na palang nagpapahirpolical test, ayaw pa din. Yun ang makabuluhang pagmamarites. Bakit? Pagmamahal yun sa bayan. At meron kayong pakialam sa ating gobyerno kasi parte po tayo ng gobyerno. At malaki po ang ginagampanan natin mga taxpayer sa gobyernong Bangag na ninanakaw lang nila yung pondo ng bayan. At gustong-gusto nila na mahirap kayo. Mahirap tayo. Patutunayan ko yan. Anong sabi ni Katon? Hanga-hanga lamang ang pagiging... Totoo ba yan? Sino walang masahin mamaya? O yun, sa likod. Huwag ka mag-alala, madam. Ako din walang isasahin. Diba? Kasi nga, yan ang tatak, Bangag. Ano ang sabi ng, national, food, ano ba yan? NEDA. O, anong sabi ng NEDA? Kailangan lang natin ng 64 pesos ata. Isang araw. No? Mayaman na raw tayo. Gago ka pala Yun ay tatak, Bangag. O, 64 pesos. Baba ka kayo dyan, may tinita ng fishball. Magkano ang fishball? O, kung matakaw-takaw ka, masarap yung sauce. 3 sa umaga. Nakuha ka, pinag ka pa na sago. Kung kasya bang 60 pesos? May tropa kang Bangag. Hindi, may tropa ka tare. O, nagpalibre. 4 pa sila. O, sabihin mo ngayon, mayaman ba? Mayaman ba ang Pilipino? Sasabihin pa? No? Hanggang 3 beses isang araw tayo kumakain.
hindi tayo naghihirap. Eh, paano kung isang gatang lang yung sinaing mo? Tapos, 8 kayo sa miyembro ng pamilya. Oo, 3 beses nga kayo kumakain sa araw. Pero tingnan mo mga katawan, butot. Oh, yan ang tatak, bangat. Papayag ba tayo? Natitira 3 taon, may bangat pa rin. Yung proliferation po ng drugs na andyan ulit. Di ba? Yung presidente natin, habang nagsasalita sa media ganito. Di ba? Si Abalos, doon lumabas yung video, nasabi nila Peke, ganun-ganun din. Putang ina lahat kayo, bangag eh. Sino ang sinusunod nila? Presidente nila na bangag. Bakit? Kasi doon sila may utang na loob. Mga tanga din. Hindi nila naisip, kung hindi natin binigyan ng pagkakataon ng presidenteng bangag na nag-appoint sa kanila, nandiyan ba sila sa pwesto? Wala. Kaya mahiya kayo, mga putang ina nyo. Mahiya kayo. Magkaroon kayo ng moto proprio. Diba? Papaliguan namin kayo ng mura sa mga leaders forum. Bakit? Ito lang yung kaya natin magawa eh. Alam niyo ba yung oppress na tayo? Ang hakbang na may isog nagkakandap ng mga rally. Tuwing kami magkakasagawa ng mga prayer rally, no? Yung mga freedom park, nilalagyan nila ng mga truck. Akala mo mayroong public auction doon. Eh mga bangag talaga. Bakit? Takot na takot sila na makarating ang mensahe ng hakbang na maisog sa taong bayan. Takot na takot sila. Mainstream media, bayad na rin yan. Diba? Susunod natin. Security. Yan po yung 4 na yan. Transparency, accountability, peace. At kanina, sinabi ko yung peace, wala nang kapayapaan kasi nandyan na yung, again, proliferation of drugs. Hindi napabalita sa mainstream media, halos araw-araw may nawawalang kabataan. Makikita na lang nakasako, patay. Yan ba ay gawain ng isang tao na tamang pag-iisip? Hindi. Ganyan ang gawain ng mga taong nasa impluensya ng ipinagbabawal na bangat, droga. Diba? Isipin ninyo mga kababayang urban poor. Isipin ninyo. Kaya ito po, mensahe ko din, mensahe namin. Ingatan nyo yung mga anak ninyo. Lalo yung mga anak ninyo, mga batang babae. Huwag na huwag mawawala sa mga mata ninyo. Bakit? Kasi pag ang anak ninyo napabilang sa mga nawawalang Pilipino na bata, eh baka mamaya isa na po yung anak nyo doon. So huli na lang po to, yung security. Alam nyo ba na ang ating presidente bangag? Eh kinakasa tayo sa giyera sa China. Alam nyo ba yun? Yung West Philippine Sea, alam nyo ba yun? O hindi nyo alam. Baka mamaya dito sa Malabon, may bumagsak ng bomba rito. Tamaan ka o hindi, yung radiation lang po yan, habang naglalakad ka, tumatakbo, yung katawan mo, yung laman mo, naaagkas na. Napakadami pa akong mga pwede natin pag-usapan ngayong araw na to. Pero dahil po kami po ay humiram lamang ng oras ninyo, nagpapasalamat po kami at nabigay nyo kami ng pagkakataon. At sa September 21, magdadaos po tayo ng isang luksang bayan na initially, yan po ay gagawin natin sa Liwasang Bonifacio. Yan po ang initial na lugar. At inaasahan po namin na kayo ngayon na meron ng sapat na impormasyon. Tayo na nagluklok sa kanila, tayo din po ang mananawagan na iayos nila ang kanilang pamamahala sa ating gobyerno. Naunawaan po ninyo ako. So maraming salamat mga kababayan at sa pagkakataon po ito, ibinibigay ko po ang ating kasama si Tito Rex para po sa ating panunumpa bilang miyembro. Mabuhay!